Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sino ba sa atin ang hindi nahihirapan? Sino ba sa atin ang walang problema? Sino ba sa atin ang walang pagsubok? Lahat tayo ay may pinagdadaanan na bagyo o unos sa ating buhay. Pero hindi tayo hahayaan ng Diyos na dumaan sa mga mabibigat na karanasan na ito na hindi natin siya kasama. Kapag tayo ay pinapadaan ng Diyos sa mga imposibleng sitwasyon, ito ay para ipaalala sa atin na may lakas siya, na alisin anuman ang ating mga paghihirap. Pinapaalala niya na kaya niya ang lahat. Pinapaalala niya, matutulungan niya tayo. Pinapaalala niya na mahal niya tayo. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y nagduda, tayo'y natakot, tayo'y nawala ng tiwala sa Kanya, minsan pa magpakumbaba tayo, aminin natin muli ang ating pagkakasala para tayo ay minsan pa makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo na magpapalakas muli sa atin sa ating paglalakbay pabalik sa Kanya. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Papanatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Henesis. Noong mga araw na iyon, inapura ng mga anghel si Lot. Madali, ialis mo na ang iyong asawa't mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot, datapwat sa habag ng Panginoon. Halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos sinabi ng isa sa mga anghel, "Iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay." Ngunit sumagot si Lot, "Huwag naroon, Ginoo. Sabagay, napakalaki na ang utang na loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako, ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, doon na kayo magpunta.
at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya madali ka, hindi ko maitutuloy ang gawain ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon, kaya tinawag na Zoar. Mataas ng araw ng sapitin ni Lot ang Zoa. Ang Sodoma at Gomora ay saka palang pinaulanan ng Diyos ng nagniningas na asupre. Tinupok ng Panginoon ang lungsod na iyon at ang buong kapatagan. Lahat ng mamamayan doon, pati na ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't siya'y naging haliging asin. Kinabukasan, si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ng Panginoon. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailan lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking horno. Nang gunawin ng Diyos ang lungsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham. Iniligtas niya si Lot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Poon, ako'y iyong siyasatin, ako'y iyong subukin. Hatulan mo ang iniisip ng sarilit layunin. Pag-ibig mong walang maliw ang kasama at kaakbay, at ang iyong pagtatapat ang palagi kong patnubay. Pag-ibig mong walang anggay, lagi kong inaasahan. Sa parusa ng masama, huwag mo akong idaramay. Ilayo rin sa parusa ng mahilig sa pagpatay. Ilayo mo sa kanilang ang gawa'i kasamaan, mga taong sa tuwina'y naghihintay ng suhulan. Pag-ibig mong walang anggay, lagi kong inaasahan. Ngunit ako, ang pasya ko ay matuwid ang gagawin. Kaya naman iligtas mo at mahabag ka sa akin. Ako'y iligtas sa panganib na ano paman. Sa hayag na pagsamba, ko'y pupurihin ang may kapal. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Alleluia, 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 alleluia. Poon, ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sumakay si Jesus sa bangka, kasama ang kanyang mahalagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos, at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising.
Panginoon, tulungan niyo kami. Sabi nila, lulubog po tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig niyo. Bumangon siya, sinuway niya ang hangin at ang dagat at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Lahat po tayo ay dadaan at dadaan sa bagyo ng buhay. Nobody is exempted from experiencing a storm in their life. Walang tao ang hindi dadaan sa problema at pagsubok. At minsan ang masamang balita, nagsasabay-sabay ang mga bagyo natin sa buhay. Some of us face multiple storms. Some of us face problems one after another. Nung nakaraan lang pong linggo, meron po tayong isang follower na bumisita dito sa parokya. Isa po siyang babae, isang misis. At pagkakita pa lang po sa akin, umiiyak na siya. At sabi niya, Father, hindi niyo po alam, napakalaki ng tulong niyo sa akin. Lalong-lalo na doon sa panahon na talagang gumapang ako sa napakaraming problema. Kayo po ang naging inspirasyon ko doon sa mga homily niyo, doon sa mga pangangaral niyo. Maraming salamat po, Father, sabi nitong babae. At tanong ko po sa kanya, ano po bang nangyari? At kwento po niya noong 2021, kasagsagan po ng COVID, kasalukuyan po ng pandemya, ang kanyang asawa ay isa po sa mga nahawa nitong sakit. Namatay daw po ang mister niya. Napakabata. Pagkatapos, na-depress daw po yung kanyang anak na dalaga. Nag-away din daw po sila ng kanyang anak na lalaki at tinakwil siya. And recently, yung kanyang nanay nagkaroon po ng Alzheimer. Sunod-sunod po yung problema niya sa kanyang buhay. Ang hirap po, no? Nung hapon naman po na magmimisa na ako, meron pong isang nanay, dala-dala niya yung kanyang anak, baby. 2 years old pa lang po. Wala po itong buhok. Yan po pala, may cancer yung bata. Pagkatapos po ng misa, nilapit po sa akin ng ina, nagpapabasbas. Ang sabi po ng nanay, Father, sa Diyos na lang ako nakakapit. Umaasa na lang po ako sa panalangin niyo. Kasi ito pong aking anak may liver cancer. At hindi na daw po tumatalab yung gamot, sabi ng doktor. Kumalat po yung cancer, ngayon pati po sa kanyang baga, sa kanyang lungs, may cancer na rin po. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Kasi naaawa po ako doon sa nanay. Ginagawa naman po niya yung makakaya niya. Pero ang sakit, di po ba? Pag meron kang gustong gawin pero wala kang magawa. Kaya nga kapatid, huwag niyo pong iisipin na mag-isa ka lang na dumadaan sa mga bagyo o unos ng buhay. Meron tayo mga kapatid, sunod-sunod yung mga bagyo nila, sunod-sunod yung mga problema nila, pero hindi sila sumusuko. Umaasa pa rin sila. Pero aminin natin, hindi naman tayong lahat ay malakas. Marami sa atin, konti na lang, gusto nang sumuko. Meron mga iba, iniisip nila na magpakamatay na lang. Di po ba? And this is the reality. We are not ourselves when we are facing these storms or problems in our life. Minsan nakakalimutan natin ang ating sarili, nawawala yung ating katinuan pag tayo'y dumadaan sa mga pagsubok at problema ng buhay. Sinusubukan nating magdasal, pero minsan di natin nararamdaman ng Diyos. Pilit mong nakikinig sa misa, pero hindi mo maunawaan, hindi pumapasok sa iyong kaisipan. Umiikot ang utak mo, napakabigat ng puso mo. Sometimes, our storms in our life reveal our worst self. Kaya nga po ang tanong,
Ano ang gagawin natin para lumaya tayo dito sa mga bagyo ng ating buhay? How can we be free from these storms, from these problems in our lives? First, we must understand that these storms can never harm us. Huwag mong iisipin, kapatid, na papatayin ka o sasaktan ka ng problema mo. Ang nakakasakit lang sa iyo ay ang pag-iisip mo. Only your thoughts can hurt you. Kaya nga po sinabi ng ating Panginoon ang hina ng inyong pananampalataya. Ang hina ng inyong pananalig sa akin. If we put our minds and thoughts on the Lord, nothing can hurt us. Nothing can give you more pain than your thoughts. Kaya nga po, di ba, yung mga iba na may pinagdaanan, bakit hirap na hirap pa rin sila? Kasi nabubuhay sila sa kanilang alaala. Tapos na, wala na, pero dahil binabalik-balikan mo, hinahayaan mo, yung negatibo, yung masamang alaala dyan sa isip mo, sa puso mo, kaya nga, nasasaktan ka, kaya nga, nahihirapan ka. Tandaan niyo po, kapatid, kasama mo ang Panginoon sa bangka mo. Ano man ang iyong masamang karanasan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan na masawi ng Panginoon. Amen? Believe God is bigger, stronger, mightier than your storms, than your problems. Huwag kang matatakot. Huwag kang mangangamba. Dahil kasama mo palagi ang Diyos. At kailangan mo ng pananampalataya para makita mo yan, para maranasan mo ang may kapal sa buhay mo. But second, just allow the storm to pass. You can be free from this storm if you do not chase the storm. Huwag mo susundan yung problema mo. Alisin mo ang iyong kaisipan dyan sa problema mo. When there is a storm in your life, stay still. Don't move. Be with God. Allow God to move. Pero ang problema po natin, magulo ng buhay natin. Kinugulo pa natin sa ating pag-iisip. Di po ba? Kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok, minsan, sinisisi natin ang ating sarili o sinisisi natin ang ibang tao. Ang dami nating galit at hinanakit. Meron pa mga iba sa inyo, dinadagdagan pa ang problema dahil sa kanilang inggit. Kinukumpara nila ang kanilang sarili sa buhay ng ibang tao. Hindi gagaan ang buhay mo kapag ikaw ay naiinggit. Lalong nawawala ang tuwa at galak mo kapag kinukumpara mo ang iyong sarili sa ibang tao. Amen. Gayahin mo ang Panginoon. Natutulog lang siya. Nung ibig sabihin, hinahayaan niya yung gulo dun sa labas. Kasi alam niya matatapos din yan. Binigyan tayo ng halimbawa ni Jesus. Na sa gitna ng bagyo, pwede kang manatiling payapa. Magpahinga ka. Tingnan niyo po yung salitang yon, magpahinga. Galing dun sa salitang hinga. Magpahinga, ibig sabihin, humingi ka ng hininga galing sa Diyos. Tanging ang Diyos lang ang magpapalakas sa iyo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. So when you are in trouble, pray. Repeatedly say, "Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit." Yan ang hininga ng Diyos. Kapag nagpapanik ka, kulang ka lang sa hangin. Kapag wala kang hangin, mamamatay ka, manghihina ka, wala kang lakas. You will see and feel peace because the Spirit of peace will be upon you. You just need to ask that from God. Amen? Huwag kang padalos-dalos kasi gusto mo agad-agad na may mangyari. Kapag agad kang magdidesisyon na hindi ka muna nagdasal sa Diyos, nagpatulong sa Kanya, baka lalo pang maging mas malala, gumrabe ang iyong problema. Amen? Kailangan nating unawaan, mga kapatid, meron mga problema sa ating buhay na kaya nilang sagutin ang kanilang sarili. Meron tayong mga pagsubok sa buhay na sila mismo, aalis sila
Kahit na wala kang gawin, basta't manatili ka lang palagi sa Diyos, maaayos din ang lahat. Yan ang ating pag-asa. If you remain in God, everything will be fine. That is our hope. Third and last, be at peace. Mawawala ang bagyo sa labas kung walang bagyo sa ating loob. Understand that. When you are at peace inside, then your surrounding, your environment, people that you meet will also become peaceful. Kapag payapa ang iyong loob, san ka man pumunta, sino man ang iyong makaharap o makasalamuha, magiging payapa din sila. Kaya nga magulo ang iyong buhay. Kasi anong nasa isip mo, nasa loob mo. Gusto mo ang lahat perfecto. Di po ba? Gusto mo maging perfecto yung asawa mo, pinipilit mo siya, binabago mo siya, anong nangyayari sa inyo? Nag-aaway kayo. Hindi naman talaga perfecto yung iyong asawa. Anong ibig sabihin ng pagmamahal, pagtanggap sa isang taong mahal mo, kahit na meron siyang pagkakamali o pagkukulang? Gusto mong maging perfecto ang business mo, kaunti ang kita, nai-stress ka, may expectation ka kasi. Hindi po ba? Gusto mong maging perfecto ang iyong kalusugan, pero may sakit ka pa rin. Naghihinangkit ka sa Diyos, tinatanong mo, bakit ako, Panginoon, bakit ako? Lalo ka lang nagkakasakit kasi hindi mo nauunawaan. Lahat ng nangyayari sa iyo, may dahilan ang Diyos, may plano ang Diyos. Hindi mo maunawaan na lahat ng karanasan na binibigay sa iyo ng Diyos ay isang pagpapala, isang regalo para sa iyo. Understand that the more that you strive that everything in your life should be perfect, it is there that your life becomes imperfect. Life is a work in progress. Tandaan niyo po yan. Paunti-unti, gumaganda, bumubuti ang ating buhay. Pag sumikap ka, oo, pero hayaan mo naman na kumilos, gumalaw ang Diyos sa buhay mo. Allow God to be God in your life. Kaya nga, bigat na bigat ka, kaya hirap na hirap ka kasi kinukuha mo pati yung trabaho ng Diyos. Talaga mapapagod ka at baka ikamatay mo pa yan. Amen? Kasi pinapaalala ng Diyos sa iyo kapatid. Siya lang ang may kaya sa mga malalaki, malalakas na bagyo o problema sa iyong buhay. If you want a perfect life, include God in your life. God is the missing piece in our life. Kung gusto mong magkaroon ng payapang buhay, papasukin mo ang Diyos sa iyong puso. Kung nasa bagyo ka, gamitin mong life vest ang Diyos. Muli, mga kapatid, tandaan niyo po ang tatlong bagay na ito para maging malaya tayo sa mga bagyo o malalaking problema ng ating buhay. Una, wag mong iisipin na ikaw ay masasaktan at masasawi diyan sa iyong problema. Hindi ka hahayaan ng Diyos na masaktan kung mananalig ka lang sa Kanya. Amen? Pangalawa, hayaan mo lang dumaan ang bagyo sa buhay mo. Huwag mong susundan ito. Do not become a storm chaser. Tapos na yung mga masasamang karanasan. Alisin mo yung isip mo dyan. Gamitin mo ang iyong isip. I-focus mo kay Lord. Amen? At pangatlo, manatili ka sanang payapa palagi sa gitna ng bagyo. Alisin mo ang bagyo sa loob mo. Hayaan mo ang Diyos sa manahan sa puso mo para saan ka man pumunta, sino man ang makaharap mo, payapa ka. Masaya ka. Kapatid, kahit nagaano pa karami ang mga bagyo na dumaan sa buhay mo, itong mabuting balita, palagi mong kasama si Jesus. Hindi ka iiwan ng Diyos kailanman. Kaya hinahayaan tayo ng Diyos na dumaan sa mga malalaking bagyo ng buhay kasi gusto niya na maging mas malapit ka pa sa Kanya. These big storms, these multiple storms come into your life because God wants you to be close to Him. Kaya kapatid, mapalad ka kung sa gitna ng iyong bagyo, nakakapit ka palagi sa Diyos. Amen. Tumayo po tayo, alay natin sa Diyos
ang ating mga dasal at panalangin sumusunod sa anak ng Diyos, maging ang hangin at alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo na may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro, naway maging malakas sa pananampalataya, igit sa lahat, sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat, nagmumula ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos, sabihin ang ating mga personal na pangangailangan. Ama sa langit, patatagin nawa kami ng mga pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos. Magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami yung pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang tao'y nilikha mo, pinangasiwaan sa sansinukob.
Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, sa iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bunga lagi naming maialay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hindi natin mapipigilan ang pagdating ng mga bagyo o problema sa ating buhay. Pero makakapili pa rin tayo paano natin haharapin ang mga bagyo at problemang ito. Huwag mong iisipin na ikaw ay masasawi diyan sa iyong problema. Hayaan mo lang na dumaan ang problemang yan, ang bagyong yan. At hayaan mo na manatili ang Diyos sa iyong puso para maging payapa ka. Dahil pag payapa ang iyong kalooban, payapa ang iyong kapaligiran. Yan ang ating ipagdasal. Mga kapatid, ang mas magandang gawin natin pag tayo ay dumadaan sa problema, ay magdasal tayo na tayo'y baguhin ng bagyo o ng problema natin. Hindi king malala ang ating pagkatao, kung hindi gamitin natin ang bagyong yan, ang problemang yan, para tayo ay mas maging mabuti, mas maging banal, mas maging kamuka ng Diyos. We can never change the storms in our life, but we can change ourselves. Tanong natin sa ating sarili, anong nangyayari sa akin sa gitna ng aking problema? Ako ba ay nagiging grabe? O ako ba ay paunti-unti na naayos ng Diyos, tinutuwid ng Diyos sa pamamagitan ng bagyo at problemang yan? Kung ikaw ay nagiging malala, magdasal ka pa. Kung ikaw ay paunti-unti na bumubuti, magpasalamat ka, pero huwag ka maging kampante, palagi ka magpatulong pa rin sa Diyos. Dahil ang buhay na tunay na pinagpala ay ang malapit at nakakapit sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. At kayo'y pagpalain, basbasan ng Diyos, may kapal, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.